Paano natin malalaman kung na-hit na natin ang algorithm ni Facebook? So sa video ito guys ay isi-share ko sa inyo yung mga signs at paano natin malaman kung ito po ay na-hit na natin ang algorithm ni Facebook. Although na ang algorithm is a challenging po siya guys, very challenging. So hindi natin alam no kung paano talaga natin siya mahihit no. So dito guys kaya tayo may insights kasi nga dito natin nakikita ang lahat ng mga performance ng ating content na ina-upload dito sa ating account. So dito natin natatrack kung gaano kaganda o kung gaano kabagal no ang takbo ng ating content. Sa bawat content na ating pinopost dito pinapakita kung gaano karami ang views, kung gaano karami ang na-reach out na mga tao or mga manunood, kung ilang mga engagement ang nakukuha natin, kung ilang mga reaction ang nakukuha natin. Kaya dito guys, sa video ito ay ituturo ko sa inyo kung paano natin malaman na na-hit na pala natin ang algorithm ni Facebook. Unang-una dito guys na malalaman natin kung na-hit na natin ang algorithm ni Facebook, kung nakikita natin na nag-increase ang ating reach at saka engagement. Kung dito guys, na-notice ninyo na biglang tumaas ang inyong reach at saka engagement, kasama na dito yung likes, reactions, shares, no? Ito ay biglang tumaas. So meaning, na-hit natin ang algorithm ni Facebook. Kasi dito natin nakikita na biglang tumaas ang views ng ating video out of nowhere. Ito na yung signs na malalaman natin na na-hit na natin si algorithm kasi pinaprioritize ni algorithm na sinishare niya ang ating content sa mga manunood. Ang pangalawa dito ay consistent growth, no? So dito rin natin makikita na over time, ang ating video ay still marami pa rin ang nag-share, marami ang nag-like, marami ang nag-follow, no? So dito rin natin nakikita na lalo pa siyang nag-grow, lalo pa siyang nagiging visible. So meaning, isa lang itong patunay na lalo pa siyang dinidistribute ni algorithm. Lalo pa siyang pinopromote ni algorithm paulit-ulit sa mga taong even though na nakakita na ng video natin, pero yan ay minsan dumadaan pa din sa kanilang mga wall, no? At doon sa mga other users. Ang pangatlo natin dito ay positive feedback. Kung tayo po ay nakakakuha ng maraming comments galing sa ating mga manunood, mafa-follower man yan or non-follower, na sila po ay nagpapasalamat sa ating mga valuable content. Kumbaga, kung inyong napapansin dito sa ating mga comment section, nagsasabi sila na salamat sa iyong very informative video, very useful tips, yung mga ganon. So meaning, isa lang din yan siya sa dahilan na yan po ay, kumbaga, dinidistribute ni algorithm yung ating content nang dahil sa mga positive feedback din na nakukuha natin dito sa ating comment section. Na isa din ito para makapagpa-trigger kay algorithm. Yung naalala guys, nag-share po ako ng isang vlog na kung saan sinabi ko doon, yung title ata ay kung paano natin mapatrigger si algorithm, no? Na kung dito, patungkol dito sa ating comment section. Kaya iwasan po natin bilang isang commentator para naman makatulong tayo sa kapwa creator natin, no? Mag-comment naman po tayo ng naaayon sa video. Ito yung lagi nating sinasabi dito na mag-comment po tayo naaayon sa kung anong pinapakita sa video. Hindi lang po puro auto-comment. Kasi pag puro auto-comment, yan po ay list distribution po siya. List distribution, kumbaga hindi ito pina-priority ni algorithm na i-distribute itong klaseng content kasi nga parang fake engagement ang nagaganap dito. Pang-apat natin dito guys ay pag once na mag-viral ang ating video, eto na yun siya guys. Once na ang daming nag-share ng ating video, meaning magva-viral talaga yung video natin. Kasi nga marami ang makakakita, marami ang ma-reach out nitong video natin. So, marami ang magko-comment, marami ang magre-react, maraming views ang makukuha natin dito. Isa din itong dahilan, no? At dito natin malalaman na na-hit natin si algorithm pag once na mag-viral ang video natin. Kasi dito, hakot niya lahat. Nakakakuha po tayo ng maraming reaction, engagement, views. So, pag viral, alam na this,
na-hit natin si algorithm. Panglima natin dito guys ay retention and return engagement. So meaning, pag ang manunood ay nakakita ng ating video at meron silang nakuha na information or di kaya valuable ang content natin, no? So even though na hindi pa yan sila nag-follow sa atin, and then pag meron tayong in-upload na videos, kunyari ito po ay relevant na content sa mga pinanood niya, no? So ito guys ay dadaan ulit sa kanila. Yun nga sila yung mga return viewer natin na kung saan sila ay nakapanood ng ating content, and then meron na naman tayong similar na mga content na in-upload sa video na pinanood nila dati. So yun po ay i-distribute ulit kasi itong video natin ay relevant po siya sa content na pinanood niya. Kaya even though na hindi po sila nag-follow sa atin, pero dadaan ulit yung ating content sa kanila. Meaning, yan po ay i-show, i-distribute or i-recommend ni algorithm sa user na ito, no, yung content natin. Kasi nga, ito po ay relevant topic para sa kanya. So, at dito na rin tayo nagkakaroon ng follower din. Kasi nga, nung una, dalawa, hindi pa yan sila magpa-follow. Pero pangatlo, apat, pag always tayo dumadaan doon sa kanyang timeline, no? Tsaka na sila magpa-follow sa atin. Kasi nagustuhan nila yung ating content. Na yun nga is yun yung mga content na relevant sa kanyang pinanood. Pakita lang dito na ang viewer na ito ay nag-engage sa atin. Lalong-lalo na pag siya po ay nag-comment dito sa video natin. So, meaning na-hook natin itong manunood na ito. Anim natin dito guys ay content diversity. Anong ibig sabihin? Kung tayo po ay, ito yung ginagawa ko, no? Na kung ikaw po ay mahilig makipag-experiment sa iba't ibang klase ng content na pinupost mo dito sa iyong account. Tulad na lang nito sa paggawa ng video, sa pag-post ng pictures, or sa pag-post mo ng text post. So, kung alin man dito sa ganitong klaseng content ang iyong ina-upload, pag yan po ay, kumbaga, nag-e-experiment ka dito at isa doon or ang mga ito ay magkakaroon ng maraming engagement, nakakakuha ng maraming reactions or shares, isa din ito sa nagpapatunay na na-hit din natin si algorithm. Kasi nga, nadidistribute niya yung, kunyari, meron tayong pinost na pictures at ito ay nagustuhan ng lahat. So, meaning, napatrigger natin si algorithm na ito po ay i-distribute niya pa sa iba't ibang users around dito sa platform o di kaya outside platform. So, dito guys, maraming mga paraan na kung saan hindi lang naman dito around platform minsan na sinishare ni algorithm ang ating content, no? Meron ding tinatawag na mga traffic na kung saan minsan outside Facebook ay ito po ay na i-share din yung ating content, no? So ito lahat guys ang mga signs at dito natin malalaman na kung na-trigger na natin si algorithm. Kung na-trigger man natin si algorithm, yan po guys ay pag ang content mo, yun nga is nag-viral, susundan mo pa siya ng relevant na klase ng content. Meaning, ito yung klase ng content ang nagustuhan ng manunood para once na ikaw guys ay spatan na ni algorithm, ituloy-tuloy mo lang yan. Kasi yan po ay for continuation na ng virality ng iyong account at ng mga content mo. Yun po yun siya guys at yun lamang at na-share ko lang sa inyo. Sana ito po ay meron kayong natutunan for today's video. Huwag kalimutan guys na i-share ninyo at follow ako, Simply Rona for more. Thank you for watching and see you in my next one. Bye!